Paulo has intensified into a tropical storm according to Pag-asa. Its center was last located approximately 705 kilometers east of Infanta, Quezon. The storm is forecast to make landfall over Isabela or northern Aurora by tomorrow morning and may intensify further into a severe tropical storm or typhoon before moving over the West Philippine Sea. Tropical cyclone wind signal number 1 has been raised in several parts of Luzon, including Cagayan, Isabela, Quirino, and other northern provinces. For more weather updates, we have Pag-asa weather specialist Benison Estareja. Benison, good morning. Good morning, Sir Angelo and Miss Angela. Benison, di pa tayo nakaka-recover sa mga... Well, we had, of course, yung dalawang bagyo. We have the earthquake. But I understand si Paulo is prepped to be a strong one. Tama ba yan? Yes, as of now po, tropical storm category ito and expected pa rin naman na lalakas pa ito into a severe tropical storm po bukas bago siya tumama sa kalupaan po ng northern and central Luzon pagsapit po ng umaga. So yung possible landfall areas po natin is Isabela, Aurora. Ay, Paulo, kasi initially, no, based sa discussions natin, yung mga supposedly mga bagyong papasok at this tail end of the year ay manggagaling sa southern areas. What caused this storm from the northern area? Sa ngayon po kasi, during early October, hindi pa ganun ka-establish yung high pressure area sa may North Pacific Ocean. Ibig sabihin, may tendency pa po na umakyat pa itong mga bagyo no, kapag ganitong panahon. But pagsapit po ng kalakasan ng amihan, that's November, December, January, yung time kung saan napakalakas na po ng high pressure area sa taas. So ang tendency ng mga bagyo ay mag-move westward. And as a result, nagkakaroon tayo ng landfall sa may Southern Luzon, Visayas, and Caraga regions. To that, no, Paulo, I understand no, sa Friday ito tatama most specifically northern to central Luzon. So what wind signals do we expect by then? By tomorrow po, possible na meron na tayong hanggang wind signal number 3. No? So that's around 100 kilometers per hour po na lakas ng hangin dun sa mga areas dito sa may northern Luzon. Portions of Cagayan Valley, Cordillera region, Ilocos region, yan yung mga magkakaroon ng pinakamalalakas na hangin. Some other areas pa in northern and central Luzon, mga signals number 1 and number 2. So meron pa rin po mga pagbukso and some areas pa dito sa may southern Luzon, which includes northern Quezon and northern Bicol region, meron pong hanggang signal number 1. I understand ang path nito sa north siya, no? Pero I was wondering lang kung merong effect din ito sa bandang Cebu because syempre may nangyayaring retrieval operations, rescue and retrieval operations doon. And kung umulan pa, kawawa din yung mga nagre-rescue. And of course, yung mga kababayan natin na ngayon nagka-camp out na lang, hindi pumapasok sa kanilang mga bahay. Ito po, no, by tomorrow kasi yung time kung saan magkocross nga sa may northern and central Luzon si Bagyong Paulo. And ang nakikita naman natin, wala namang enhancement or napaka-minimum ng enhancement ng southwest monsoon dito sa may Palping Visayas. Magkakaroon ng mga cloudy skies and mga light to moderate rains in some areas sa may western Visayas. But dito sa may central portion such as Cebu, we're not expecting naman na magkakaroon ng drastic na pagbabago in terms of rainfall and hangin. Lastly, Paulo, before I let you go, no, ano magiging effect nito sa NCR? Benison pala, sorry. By tomorrow, we're expecting sa NCR, magkakaroon ng cloudy skies and in-expect pa rin natin yung mga light to moderate rains. Mas frequent yung mga pag-ulan kumpara nitong mga nagdaang 2 araw. And meron ding mga pabugsong-bugsong hangin na kaunti, but then pagsapit po ng weekend, improving weather naman. Alright, thank you for that. Pag-asa weather specialist Benison Estareja. Sorry pag nag-shift ko, natawag ko siyang Paulo si Benison. But you know, sunod-sunod ang nangyayari sa atin. So, pangatlong bagyo? Our thoughts and prayers pangatlong bagyo with Cebu. And ito si Paulo. Anong third na bagyo? Sa month na to. Oo. Tapos we'll be expecting, I think, 3 or 4 more. Yeah, for October. Yeah. For this year.